Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, mga pahayag ito ni Congressman Pulong Duterte laban doon sa Makati businessman na si Apa Ongpin na nanlait ng batikos kay VP Sara Duterte. Ito. Congressman Pulong Duterte bineltahan si Apa Ongpin sa issue ng OBP confidential funds. Matapos akusahan ni Makati Business Club Executive Director Apa Ongpin si Vice President Sara Duterte ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, agad namang biniltahan ni Davao City Representative Duterte. Sinabing bago magpuna, dapat munang maranasan ni Ongpin kung paano tumakbo ang isang gobyerno. Tanong, meron bang karanasan itong Apa Ongpin? Kahit barangay captain man lang? Humawak pa siya ng confidential funds? Ito ang sabi ni Congressman Pulong. Bago ka tumahol, subukan mong mamuno muna sa isang lungsod para maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng pamamahala, sir. Sa panayam ni Ongpin sa Billionaire News Channel, diretsahan nitong binatikos ang paggamit ng OBP at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC ng confidential funds na aniya ay tila ginastos sa mga bagay na walang kaugnayan sa pambansang seguridad. Sabi niya, hindi ito nagagamit sa pambansang seguridad. Hindi niya may pakita kung saan napunta ang pera at kung ano ang resulta ng mga investigasyon. Tanong, taga-COA ka ba, Mr. Apa Ongpin? It's only COA who can rule sa paggamit ng mga pondo ng bayan, lalo na confidential funds. Kung hindi kayo taga-COA, hanggang opinion nyo lang yan. Kaya nga, kapag naglaan ka ng pondo para sa seguridad, dapat ginagastos mo ito para sa seguridad, hindi sa mga bagay na tulad ng Mary Jane Piatos. Mr. Apa Ongpin, sir, nakaranas din akong gumamit ng confidential funds at ang aking intelligence officer gumagamit din ng Mary Jane Piatos. Gusto nyo bang magurgor ang ating mga intelligence agents na nangangalap ng impormasyon sa kalaban ng ating nasyon? Yun ba ang gusto nyo? Kaya nga, tama itong sabi ni Congressman Pulong, subukan nyo munang mamahala ng isang gobyerno. Kaya ko, nasubukan kong gumamit. Bigyan kami ng konting confidential intelligence funds at normal na kalakaran yan paggamit ng Mary Jane Piatos dahil we are protecting the family, the security of the agent himself. Ang hirap kaya ang trabaho ng isang agent. Pero mo yan, nasa kabilang kalaban ka, yun pala, ang hirap. Kaya hindi nila ito naiintindihan, yung mga Mary Jane Piatos na yan. That is a standard practice in intelligence community. Ngunit iginait ni Pulong na ang confidential at intelligence funds ay may malinaw na legal na basihan at mahigpit na sinusunod ang proseso ng pag-audit alinsunod sa Joint Circular Number 2015-01 ng DBM, COA, DILG, DND at GCG. Every disbursement require proper documentation, liquidation, and is subject to COA post-audit. Hindi ito basta-basta lang na ginagastos kung kani-kanino lang trip. Pinaliwanag pa niya, ang mga pundong ito ay ginagamit para sa information gathering, security coordination at surveillance operations, lalo na sa mga hakbang ng DepEd laban sa recruitment sa mga paaralan. Sa tingin mo, sabi ni Congressman Pulong, bakit kinasusuklaman ng mga makakaliwang grupo si VP Sara? Question mark.
Dahil sa mga pagsisikap ng pangalawang Pangulo bilang pinuno ng DepEd na wakasan ang pagre-recruit ng NPA mula sa mga nasa pinakapayak na antas ng lipunan. Dagdag pa niya, tila may selective outrage umano si Ong Pin dahil hindi nito binabanggit ang ibang ahensya na may mas malaking confidential funds. Akala mo ba ang Office of the Vice President lang ang may confidential funds? Paano naman ang Office of the President? Bilyones sa OP. Ang DILG, AAP, PNP at NBI na mas malaki pa ang kanilang alokasyon. At bago umastang eksperto sa investigasyon, pinayuhan ni Pulong si Ong Pin na unawain muna ang aktual na proseso ng pamahalaan. Bago ka umastang eksperto sa investigasyon, mas mabuti sigurong alamin mo muna kung paano talaga tumatakbo ang gobyerno. Subukan mong humawak ng posisyon, mamuno sa gitna ng krisis at manguna sa mga tao. Saka mo siguro makukuha ang karamatang mag-lecture tungkol sa accountability. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, pinaalalahanan ni Pulong si Ong Pin na huwag magbigay ng leksyon kung wala pa itong karanasan sa aktual na pamumuno. Hanggang hindi mo pa naranasan ang pamumuno, itabi mo muna ang mga leksyon mo sa boardroom. Hindi sa patakarang pambansa. Ang pamamahala ng gobyerno ay responsibilidad na hindi mo pa naranasan. Correct! Kaya nga tanong ko is, naranasan ba niyang naging barangay captain? Siguro, as a businessman, no questions asked. Talaga, magaling siyang negosyante. But iba ang pagninegosyo kaysa sa pamamahala ng gobyerno. Barangay man yan, munisipyo man yan. Kaya, magtanong naman kayo bago kayo magsalita paano ginagamit, paano nililiquidate ang confidential intelligence funds. Ulitin ko, nakaranas ako niyan at normal lang. Ako mismo, ang aking intelligence officer, ang ako'y commander, normal gumagamit kami ng Mary Jane Piatos dahil we are protecting the safety interest of our confidential agents. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan.